Ayan. Hello. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero shoutout muna mga idol sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre naman mga idol, saan man kayong panig ng bansa naroroon, naway nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero tulad pa rin naman ng dati mga idol, tayo naman ay magkukwentuhan man lang na may kaugnayan pa rin sa ating mga kapwa vlogger o mga ghost hunter at explorer. Alam nyo idol, meron lang akong re-react konti doon sa napanood natin tungkol kay Elizabeth Oropesa at saka yung kay Master Gala tungkol sa sistema ng mga diumano ay mga kaluluwa at mga multo na nagpapakita. Ganito yun, napanood ko sa isang programa, hindi ko na babanggitin kung anong programa yon, na ito si idol natin, Elizabeth Oropesa yata yun. Tila meron siyang kakaibang taglay. Ayon sa kanya, mula pa sa kanyang pagkabata ay naramdaman na niya ito. So mga idol, ako naniniwala sa mga ganon dahil kasi may mga tao talagang ganon na nakakaramdam mula sa pagkabata, taglay na niya hanggang sa paglaki. At ayon sa kanya mga idol, ang mga kaluluwa daw nang namatay, kung saan ito namatay, doon daw di umano naiiwan ang mga kaluluwa ng namatay. Speaking of kaluluwa mga idol, nabanggit ko na ito sa una kong mga video na ang kaluluwa kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa kasamang namamatay. Ngayon, yung sinabi niya na doon sa ospital na kanyang pinuntahan, maraming mga kaluluwa na nagpakita sa kanya at iba-ibang itsura, iba-ibang anyo. Yan mga idol, nabanggit ko na rin sa mga una kong video na kapag inanyuhan ng Diablo ang isang imahe ng namatay, kung ano ang kanyang itsura pagka siya ay namatay, yun ang makikita mo sakaling magpakita ito sa iyo. At yun mga idol, hindi ako naniniwala na yung nagpakita sa kanya ay mga kaluluwa na noong yumao o nangamatay doon sa ospital. Although naniniwala ako doon sa sinasabi niya na pagka namatay ang isang tao, kung siya namatay, doon naiiwan yung kanyang labi. At kung sakali, doon din siya magpapakita sa pamamagitan ng mga masamang espiritu na lalang ng Diablo. Nabanggit ko na yan mga idol sa mga una kong video na ang tao pagka namatay, para mapapaniwala ang mga tao na ang tao ay nagmumulto na pag namatay, diyan mabilis ang Diablo. Papasok yan, aanyuhan niya yung mga imahe nung mga namatay kung saan man ito namatay. At tama rin yung sinabi niya na kung anong itsura nung namatay, yun din. Totoo yun, kasi yun ang aanyuhan ng Diablo. Halimbawa, nabanggit ko na sa una kong video, ay kinamatay aksidente, duguan siya, o kaya kung ano man pangyayari. Kung pangit ang itsura niya pag siya'y namatay, kapag ito'y inanyuhan ng Diablo at gustong ipakita doon, lalo na sa kamag-anak nung namatay, yon ang itsura. Hindi yung kagaya ng sinasabi ng iba na mga white lady di umano, hindi po yon. Maaari man kung totoo mang mayroong white lady o black lady, hindi yan imahe nung namatay. Lalang yan ng masamang espiritu.
Nabanggit ko na nga sa una kong mga video, mga idol, kapag ang tao namatay, binabawi ng Ama ang kanyang espiritu na siya niyang buhay. Kaya nga sabi, pag binawi ng buhay mo, wala na. O, di ba? Kaya nga, pag binawi ng Ama ang kanyang espiritu nung yumao o nung namatay, kasamang namamatay ng kanyang katawang pisikal, yung kanyang kaluluwa. Dahil nabanggit ko na nga rin, ang kaluluwa, ang sangkap ng kaluluwa, at ang trabaho nito sa isang tao, kaya ito isinama ng Diyos, sinangkap sa katawan para magkaroon ng sapat na kaisipan, pakiramdam, damdamin, ang unawa, at higit sa lahat, yung tinatawag na pakiramdam. Oo. Dahil kapag wala ang kaluluwa, kahit may espiritu ng Ama ang isang tao, wala itong silbi. Bakit? Wala siyang puso't damdamin, wala siyang pakiramdam, manhid, kumbaga. At hindi siya makakapagsalita. Dahil sangkap ng kaluluwa yung ganitong pagsasalita natin. Dahil sa pamamagitan ng ating isip, kaisipan, yan ang sangkap ng kaluluwa. Ang espiritu naman, bigyan ka lang ng buhay. Kaya nga, ang diablo mabilis. Kapag namatay ang isang tao, alam niya wala na yung espiritu na nanggaling sa taas, papasukan niya to ng kanyang sariling espiritu. Diyan siya mabilis. Yan mga idol, bira ang nakakaunawa at nakakaalam ng ganyan. Kaya nga, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, binanggit niya yan, bakit hindi nyo ako mapag-unawa? Dahil sinasabi na nga niyang ating Panginoong Jesucristo yan eh. Higit sa lahat ng ating Diyos. Kaya nga, yung tinalakay doon sa programang yun, hindi ko naman sila binabas, hindi ko sila kinokontra kasi paniniwala nila yun eh. Sabi ko nga sa iyo eh, kung anong paniniwala mo, nire-respeto ko. Kaya lang, gusto ko lang ipaunawa sa ating mga mamamayan at sa ating mga viewer, yung katotohanan at yung mali nating kinagisnan. Di ba? Tama. Kinagisnan natin kasi na pag namatay ang tao, nagmumulto. Kinagisnan na rin natin na humingi ng katarungan yung mga espiritu ng namatay. Pero hindi po yan totoo. Sasalungatin mo ang nakalagay sa Biblia kapag pinanatili mo sa isip mo yung ganyang paniniwala. Dahil sabi ng Diyos, ulitin ko na naman to, binanggit ko na rin to nung nakaraan, nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Tama, di ba? Datapwat hindi na alam ng patay kung ano sila. Wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Yun po ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yun, kung ano ang paniniwala ng ating mga idol, ng ating mga ibang mga ghost hunter dyan o explorer, nire-respeto ko yun. Ginagalang ko yun, paniniwala nila yun. At dyan din ako galing dati. Yan din ang paniniwala ko dati. Sandali po. Okay mga idol ha. Yun ang gusto ko lang ipaunawa sa ating mga idol dyan na hanggang sa ngayon ay nariyan sa ganyang uri ng paniniwala. Pero yan man ang paniniwala nyo, hindi ko kinukontra yan. Nire-respeto ko yan. Dahil kinagisnan ko rin yan. Dyan din ako galing. Di ba mga idol? Si Master Gala, may mga vlog siya na content na parang hindi rin siya naniniwala sa mga ganong sistema ng mga namatay, kaluluwa, etc. Dahil kasi nga, kung susuriin natin ang Biblia, kapag tayo namatay, tama yung sinabi, wala na tayong alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Bakit? Pag binawi ng Ama ang espiritu mo, anong silbi ng katawan mo na physical? Pag binawi ng Ama ang espiritu, anong silbi ng kaluluwa na siya nagbibigay ng kaisipan, puso't damdamin
at pangunawa. Di ba? Wala lahat. Kaya nga, nabanggit ko na rin ito, binuo ng ating Panginoong Diyos ang ating katawan ng tatlong sangkap. Una na nga, physical. Ito. Pangalawa niyang ipinasok dyan, yung kaluluwa. Kasama ng kanyang katawan. Pangatlo, higit sa lahat, para magkaroon ng silbi, yung katawang tao natin, nilagyan niya ng buhay sa pamamagitan ng espiritu. Di ba? Tama mga idol? Ganoon mga idol, ang gusto kong ipaunawa sa ating mga viewer. Oo. Pero kung yun ang paniniwala nyo, yung sa dati pa rin na may mga multo, etc. kung ano-ano, go! Inyo yan eh. Oo. Hindi ko yan sinasalungat at hindi ko yan kino-kontra. Inyo yan eh. Kaya nga sabi nga ng mga Boholano, idya-idya, aho-aho. Ano ang ibig sabihin? Ang iyo-iyo, ang akin-akin. Di ba mga idol? Ganon. Okay na, sandali po ah. Ayan, sinisipat lang naman natin mga idol, yung mga ano, teka, meron lang akong kukunin sandali ah. Wait lang. Ayan, mga idol. Oh. Welcome muli. Yan nga ang gusto kong ipaunawa mga idol sa ating mga viewer at sa ating mga subscriber na sana matutunan nila yung totoong pangyayari sa isang tao kapag ito ay namatay. Kaya nga mas maraming naniniwala sa lalang ng dyablo kesa sa kautusan ng Diyos. Bakit? Isa na nga yan eh. Ang sabi niya, ang tao pag namatay, wala na. Walang silbi, wala lahat. Pero pagdating sa dyablo, lalalangan niya yan ng kanyang espiritu para mapaniwala ang mga tao na ang patay ay muling nagbabalik. Di ba? Tama mga idol. Ganoon mga idol kasi sa totoo lang ang espiritu ng tao kapag teka,